Mahigit 150,000 na sibilyan ang pinaslang, maging bata man o matanda. 12 milyon ang lumikas, mga babaeng nilapastanganan, mga kabahayan at ari-ariang naabo, mga pamilyang winasak ng bala at mga dugong nagkalat sa lansangan nakita, maging sa satellite images mula sa himpapawid. Ito ang mga eksena ngayon na bumabalot sa Sudan na pinag-uusapan ng buong mundo. Ngunit paano nga ba nagsimula ang gulong ito? Sino ang may kagagawan ng mga krimen? At sa gitna ng lumalalang kaguluhan, ano pa ba ang magagawa ng United Nations at ibang bansa para mapigilan ang isa na namang genocide na kitang-kita na mismo mula sa kalawakan? Ito ang kwento ng isang bansang minsan nang umasa sa demokrasya, ngunit mas nalugmok pa sa kahirapan ng digmaan at kamatayan, ang bansang Sudan. Mr. Goodbye. Para mas maintindihan natin kung paano umabot sa ganitong kalagayan ng mga sibilyan ng Sudan, kailangan nating balikan ang mga taon bago tuluyang sumiklab ang kaguluhan. Noong 2019, nagising ang Sudan sa pag-asa matapos ang 3 dekadang paghahari ni Omar al-Bashir na pinatalsik ng malawakang mga protesta. Inakala ng marami na magsisimula na ang pag-uusad patungo sa demokrasya. Sa halip na magdaos, nagpasya ang mga sibilyan at militar na magsama sa isang pansamantalang gobyerno. Kompromiso na tila ligtas sa salita pero puno ng tensyon sa likod ng kurtina. At hindi nagtagal, pagsapit ng 2021, bumagsak muli ang kaayusan nang magkaroon ng kudeta. Dito lumabas at lumakas ang dalawang pangalan na kalaunan ang magiging sentro ng gulo, si General Abdel Fattah al-Burhan mula sa hukbong sandatahan ng Sudan, ang Sudan Armed Forces o SAF, at si General Mohamed Hamdan Dagalo, umaskela sa alias na Hemedti, na pinuno ng paramilitary group na Rapid Support Forces o RSF. 2 taong unang magkaalyado, subalit kalaunan ay magkukontrahan dala ng ambisyong suluhin ng bansa. Ang pinakabutas na pinaglalabanan nila ay hindi lamang posisyon, pinaglalabanan nila ang pera, impluensya at kontrol sa mahalagang likas yaman ng Sudan, lalo na ang mga minahan ng ginto. Nung una ay may planong pagsamahin ang humigit kumulang 100,000 mandirigma ng RSF sa 200,000 na miyembro ng Sudan Armed Forces. Pero ang tanong na sino ang mamumuno ay dito na nagsimula ang hidwaan. Parehong ayaw mawalan ng posisyon at kayamanan ng dalawang general at dahil dyan nagsimulang bumuo ng kani-kanilang politika at hukbo. Ang tunay na pagsabog ng labanan ay naganap noong April 15, 2023 nang mag-deploy ang RSF ng mga tauhan sa iba't ibang strategic na lugar ng Sudan. Isang kilos na tiningnan ng SAF bilang banta. Agad nagkaroon ng sagupaan at hindi nagtagal, sumabog na ang marahas na bakbakan sa Khartoum, ang capital city ng Sudan. Dahil mas mabilis at mas bihasa sa urban warfare ang RSF, agad nilang nasakop ang ilang mahalagang pasilidad, mga broadcast station, government buildings at maging ang ilang bahagi ng palasyo. Umatras ang SAF at sinimulan ng mga airstrike dahil taglay ng SAF ang mga helicopter ng Armed Forces ng Sudan. Sa loob ng ilang araw, ang kabisera ay naglalagablab at ang mga kalye nito ay napuno ng mga walang buhay na RSF at SAF maging ng mga nadamay na sibilyan. Mula Mayo hanggang katapusan ng 2023, lumawak ang digmaan sa rehiyon ng Darfur at Kordofan. Nagbalik ang masamang alaala ng 2003, mga ulat ng mass killings, gang rape at aerial bombardment. At dito ay lalong lumalim ang bakbakan ng SAF at RSF. Ngunit sino nga ba ang mga mandirigmang RSF at paano ito nabuo? Ang RSF o Rapid Support Forces ay nabuo noong 2013 at nagmula ito sa kilabot na militia group na tinatawag na Janjaweed, isang puwersang nakilala sa malupit na pakikipaglaban sa mga rebelde ng Darfur, isang rehiyon sa Western Sudan na nabalot ng kaguluhan noon dahil sa pagsulpot ng mga rebeldeng hindi sang-ayon sa pamahalaan. Ngunit sa kabila nito, ang grupong ito ay noon pa man inaakusahan ng genocide at ethnic cleansing laban sa mga non-Arab na komunidad sa rehiyon, kung saan libu-libong sibilyan ang pinaslang sa mga nayon at sinunog. Sa paglipas ng mga taon, pinalakas ni General Mohamed Hamdan Dagalo o alias Hemedti ang RSF mula sa mga dating milisya sa disyerto. Ginawa niyang isang organisadong paramilitary force na may sariling armas, sasakyang pandigma at pondo. Nakialam na rin ang RSF sa ilang gera sa ibang bansa tulad ng Yemen at
Libya bilang mga bayarang sundalo o mercenaries. Sa paglipas ng mga taon ay kontrolado na rin ni General Hemedti ang ilan sa mga pinakamalalaking minahan ng ginto sa Sudan at ayon sa mga ulat, dito nagmumula ang malalaking bahagi ng pera ng RSF. Sinasabing may mga smuggling operation ng ginto patungong ibang bansa sa Middle East kung saan ito binibenta at ipinagpapalit sa mga armas. Dahil dito, inaakusahan ng hukbong sandatahan ng Sudan ng ibang bansa na nagbibigay ng armas sa RSF kapalit ng ginto. Noong June 2025, nakamit ng RSF ang isa sa mga pinakamalalaking tagumpay nito nang makuha nila ang teritoryo sa border ng Libya at Egypt. Ibig sabihin, kontrolado na nila ang mga ruta ng armas, gasolina at kalakalan mula sa Hilaga, isang napakalaking bentahe sa digmaan. Pagkaraan lamang ng ilang buwan noong October 2025, tuluyan na nilang nasakop ang El Fasher, ang huling malaking lungsod sa Darfur na dating hawak ng SAF. Sa puntong ito, halos buong rehiyon ng Darfur at malaking bahagi ng Kordofan ay nasa kamay na ng RSF. Sa madaling sabi, kung ang SAF ang may kontrol sa silangan, ang RSF naman ay hari ng kanluran. Samantala, ang SAF o Sudan Armed Forces naman ay patuloy na nakikipaglaban sa kabilang panig ng bansa. Kontrolado nila ang Hilaga at Silangan kabilang ang Port Sudan sa may Red Sea na siyang ginagawang pansamantalang kabisera ni General Abdel Fattah al-Burhan. Ang lungsod na ito ang naging base ng UN-recognized government ng Sudan. Di nagtagal, sa walang tigil na pang-aatake at pambobomba ng SAF ay nabawi nila ang capital city ng Sudan na Khartoum mula sa RSF. Ngunit ang inabutan nila ay ang kabisera na isang wasak na lungsod. Ang mga gusali ng gobyerno, bangko at mga matatayog na opisina ay itim na abo na lamang. Ang mga ospital at klinika ay winasak ng mga airstrike at artillery shelling. May mga pasyente pa na napaulat na nasusunog sa kanilang mga kama habang tinatamaan ng gusali. Ngunit sinimula ng SAF ang rehabilitasyon ng syudad. Ang Khartoum International Airport na dati ay puno ng mga wasak na eroplano ay muling binuksan noong October 2025 para sa mga domestic flight. Ngunit kahit ang muling pagbukas nito ay na-delay pa ng isang araw matapos tamaan ng drone strike mula sa RSF ang katabing lugar. Sa kabilang dako, nagtagumpay rin ang SAF na mabawi ang halos buong estado ng Gezira, isa sa pinakamahalagang rehiyon sa gitna ng Sudan. Noong 2023 nang makuha ito ng RSF at daan-daang libong sibilyan ang tumakas mula sa pangunahing lungsod nito na Wad Madani na dati ay nagsilbing kanlungan ng mga taong tumakas mula sa gulo. Ang pagbawi ng SAF sa rehiyong ito ay isa sa kakaunting tagumpay nila sa gitna ng madugong digmaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yon, bumagsak pa rin ang El Fasher, ang huling malaking lungsod ng Darfur na hawak ng SAF. Sa loob ng 18 buwan, kinubkob ito ng RSF, pinutol ang supply ng pagkain, kuryente at tubig. Libu-libong sibilyan ang napatay at ang mga ospital ay hindi na makapagsilbi sa dami ng sugatan. Sa huli, gumawa pa ang RSF ng malaking pader na lupa sa paligid ng lungsod upang tuluyang ikulong ang mga tao at pigilan ang pagpasok ng pagkain. Hindi lamang yon, winasak din nila ang malapit na Zamzam Displacement Camp kung saan libu-libong gutom na refugees ang apektado. Dahil sa gulong ito, malinaw na nahati ang Sudan. Sa Silangan at Hilaga, ang hukbo ni Burhan, ang SAF. Sa kanluran naman, ang RSF ni General Hemedti. Sa pagitan nila, isang bansang wasak, gutom at duguan. Habang tumatagal, lumalala ang krisis. Daang libo ang nasawi, milyon-milyon ang lumikas at mga lungsod na nauwi sa abo at libingan. Ang paglabas ng satellite imagery na nagpapakita ng sunog-sunog na nayon at mga bagong hukay ay nagbigay patunay na mayroong sistematikong karahasan na hindi na basta-basta maitatanggi bilang simpleng bakbakan. Ayon sa datos, mahigit 150,000 katao na ang nasawi sa nagpapatuloy na digmaan sa Sudan ayon sa pinakabagong pagtataya ng United Nations at mga human rights group. Sa mga lugar tulad ng Darfur at Kordofan, dumadami ang mga ulat ng malawakang pagpatay, panggagahasa at ethnic cleansing laban sa mga masalit
Fur at Saghawa tribes, mga tribong itinuturing na non-Arab o mga itim na Sudanese. Para sa maraming Darfuri, malinaw na may genocide na nangyayari. Ayon sa kanila, ang Rapid Support Forces o RSF at mga kaalyado nitong milisya ay nagsasagawa ng sistematikong kampanya upang gawing Arab-ruled territory ang Darfur. Ang mga bayan na dating tahanan ng mga masalit ngayon ay naging abo na at ang mga kalalakihan, kababaihan, bata o matanda ay pinapatay o pinapalaya sa kanilang sariling lupain. Noong March 2024, naglabas ng ulat ang UNICEF tungkol sa mga kasuklam-suklam na pangyayari sa Darfur. Ayon dito, may mga armadong kalalakihan ng RSF na naglalapas-tanganan ng mga kababaihan, pati mga bata. Sa parehong buwan, inilabas ng Human Rights Watch o HRW ang isa sa mga pinakamalaking dokumentasyon ng karahasan sa rehiyon. Ayon sa HRW, libo-libong sibilyan, karamihan ay mga miyembro ng tribong Masalit at Fur ang pinatay sa lungsod ng El Geneina, kabisera ng West Darfur. Tinawag nila itong isang malinaw na kampanya ng ethnic cleansing na may layuning permanente ng paalisin o ubusin ang mga non-Arab na mamamayan. Batay sa mga satellite image na nakalap ng Yale Humanitarian Research Lab, mahigit 4,000 na bagong libingan ang natutukoy sa paligid ng El Geneina lamang. Ang ilang lugar na dating nayon ay tuluyan ng nabura sa mapa, puro abo at butas ng bomba ang naiwan. Makikita rin ang mga dugo ang lupain na nakapaligid sa mga kabahayan na bakas ng mass killings ng RSF sa mga lugar na yon. Sinabi pa ng HRW, ang lawak ng mga pagpatay ay nagpapakita ng intensyon na sirain sa kabuuan o sa bahagi ang lahing masalit. Dahil dito, nananawagan ng grupo sa United Nations, African Union at mga pandaigdigang pamahalaan na magsagawa ng investigasyon at tawagin itong genocide. Habang maingat ang UN sa paggamit ng salitang genocide, hindi nag-aatubili ang Estados Unidos. Noong January 2025, kinumpirma ng US State Department na ang RSF at mga kaalyado nitong milisya ay may pananagutan sa genocide sa Darfur. Ayon kay Secretary of State noon na si Anthony Blinken, ang RSF at mga kaalyado nito ay sistematikong pumapatay ng mga lalaki at batang lalaki maging mga sanggol dahil lamang sa kanilang etnisidad. Sinasadya rin nilang targetin ng mga kababaihan at bata mula sa partikular na mga grupo upang lapastanganan at saktan. Idinagdag pa niya na hinaharangan ng RSF ang mga sibilyang tumakas at sinasadyang pigilan ang pagpasok ng tulong at pagkain. Ito ay malinaw na ebidensya ng genocide, wika ni Blinken. Bunsod dito, nagpapatupad ng mga sanksyon ang Washington laban kay General Mohammed Hamdan Dagalo, ang leader ng RSF, at kalaunan pati na rin kay General Abdel Fattah al-Burhan, ang pinuno ng SAF, dahil maging ang grupo niya ay pumaslang din ng mga sibilyan. Mariin namang itinanggi ng RSF ang mga paratang. Ayon sa kanila, ang mga nangyayaring labanan ay bahagi lamang ng tribal conflict o alitang pantribo. Ngunit taliwas dito ang mga salaysay ng mga nakaligtas. Ayon sa mga ulat ng mga UN investigator, habang nilalapastanganan ng RSF ang mga kababaihang non-Arab, madalas silang tinutuligsa ng mga racist na insulto at pinipilit na magkaanak sa mga Arabong lalaki. Sinasabi daw ng mga salarin na gagawa kami ng Arab babies para mawala ang lahi ninyo. Ayon sa datos ng UN Human Rights Office, humigit kumulang 65,000 non-Arab na sibilyan sa West Darfur lamang ang pinatay mula Abril 2023 hanggang October 2025. Mahigit 60% sa kanila ay mga masalit, kabilang ang mga bata at kababaihan. Habang nagpapatuloy ang krisis, nagbabala ang mga aid groups na posibleng maulit ang massacre sa El Fasher, ang kabisera ng North Darfur, kapag hindi ito inaksyonan agad ng international community. Tinatayang may 250,000 sibilyan pa ang naiiwan ngayon doon, karamihan ay mula sa mga non-Arab na tribo at kasalukuyang hawak ng RSF. Ang lungsod ay halos wala ng pagkain, gamot at malinis na tubig. Ayon sa mga ulat, sinadyang gumawa ng malalaking pader na lupa ng RSF sa paligid ng lungsod upang hadlangan ang mga supply truck. Sa mga satellite image, makikita na sinisira rin nila ang Zamzam Displacement Camp kung saan may 500,000 na mga nakatirang sibilyan. Karamihan ay mga masalit at Kristiyano na naninirahan simula ng lumikas sa kaguluhan. Habang nagbibilang ng patay ang Sudan,
Nananatiling malamig ang tugon sa pandaigdigang komunidad, nabigo ang mga peace talk na pinamumunuan ng Saudi Arabia at Bahrain at paulit-ulit na tumatanggi ang dalawang panig sa ceasefire. Ayon sa mga eksperto, parehong panig lalo na ng SAF ay ayaw bitawan ng kapangyarihan kahit kapalit ay buhay ng libu-libong sibilyan. Maging ang chief ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus ay nagpahayag ng pagkadismaya. Mas maraming kamera ang nakatutok sa ibang digmaan, mas maraming tulong sa ibang kontinente, subalit sa Sudan, kakaunti ang tumitingin at sa tingin ko ay may kinalaman dito ang kulay ng balat ng mga tao roon. Ayon sa World Food Program, mahigit sa 24 milyong Sudanese, halos kalahati ng populasyon ng bansa ang nakakaranas ng matinding gutom sa kasalukuyan. Mahigit 12 milyon ang lumikas sa mga karatig bansa tulad ng Chad, Egypt at South Sudan. Sa mga refugee camp, libu-libong bata ang namamatay buwan-buwan sa gutom at dehydration. Mahigit 1,100 feeding centers sa buong Sudan ang nagsara dahil sa kakulangan ng seguridad. Sinabi ng mga aid volunteer na tinatarget din ng RSF ang mga relief convoy, ninanakawan o di kaya'y pinapasabugan ng granada. Habang patuloy ang kaguluhan sa Sudan, iisa lang ang malinaw, ang mga nayo nila ay nagiging sementeryo ng iilang lahi, ang mga masalit, Fur, Saghawa at iba pang non-Arab Sudanese na halos mabura na sa ilang bahagi ng rehiyon. Mula sa satellite makikita ang mga marka ng libingan, malalaking paisukat na lupa na dating mga palayan at paaralan. Samantalang ang mundo ay nakatutok sa mga kaganapan sa Israel, sa Gaza, sa kaguluhan sa Europa at Amerika, maging sa isyu ng Taiwan at China. Bakit tila bulag ang mga tao sa mga karumaldumal na nangyayari sa Sudan? Ito ang tanong ng mga tao roon. Ang mga litrato ay nagsasalita ng higit pa sa anumang pahayag. May genocide na nagaganap sa Sudan at ang mundo ay nanonood lamang. Isang masaklap na katotohanan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.